Yo, what's up mga boss amo and welcome back dito sa ating YouTube channel. Ngayon nga pala ay magpapalit tayo ng wiring harness ng EXU 110. Itong motor na to mga boss amo ay microbike. So kapag grounded yung motor, kadalasan kasi nagkakaroon ng problema sa wirings niya, sa harness, nagkakaroon ng mga putol, tsaka nagdidikit-dikit. Ngayon ang gagawin natin dito mga boss amo ay magpapalit tayo ng wiring harness. So ano pa hinihintay nyo mga kaboss amo? Umpisahan na po natin. So ito yung ikakabit natin na harness mga kaboss amo, pang XRM 110. Yan. So ang tips ko para sa inyo, kapag magko-convert kayo ng ibang harness dun sa mga motor, dapat halos magkaparehas sila sa may susian. For example, 4 wires yung ating motor, dapat yung ipapalit natin na harness dapat 4 wires din para hindi kayo mahirapan. Yan. Meron kasing mga battery operated na motor, meron ding mga hindi battery operated. So sa susian sila nagkakatalo. Merong 4 wires, meron ding 2 wires. So ito yung ikakabit natin dito pang XRM. 4 wires din yung susian neto. Kasi 4 wires din to, kaya di tayo masyadong mahihirapan dito. So yan mga boss amo, ginawa ko pala, inalis ko muna yung lahat ng pairings. Yan, hinubadan muna natin yung motor para mas madali nating ma-access lahat ng mga device, para madali rin natin matanggal yung mga wiring harness nya. Kasi aalisin natin lahat ng connection ng harness sa mga device. Kaya talaga dapat hubaran talaga natin yung motor. Pero depende pa rin yan sa diskarte nyo. So yan yung kaha mga boss amo, inalis muna natin yan lahat para di tayo mahirapan. Yan, ito mga boss amo naman, yung sa harapan naman, alisin nyo rin lahat ng socket na yan na nakakonekta sa handle switch. So pag style XRM naman yung motor, madali lang siya palitan ng harness. Para ka lang nagpalit ng sa Honda Wave. Parang ganun lang din naman siya. Ito, alisin din natin yung nasa ilalim ng upuan. Medyo masikip lang kasi kapag ganitong klaseng mga motor, medyo masikip yung harness. Kaya minsan nga naiipit to eh. So yan mga boss amo, gagawin natin dito is aalisin muna natin lahat ng mga wirings. Yung buong harness tatanggalin natin, tapos isasalpak natin yung bagong harness. Let's go! So habang ibinabaklas ko yung harness na ito mga boss, pasensya na nga pala kayo kung ngayon lang ulit ako nag-upload at ngayon lang ulit tayo magiging active dito sa YouTube. So sana mga boss amo, supportahan nyo pa rin ako tulad ng suporta nyo dati, para mga sipagin tayo na makapag-upload ng mga bagong vlog. Ayan, so yan mga boss amo, natanggal na po natin yung buong wiring harness. So medyo nahirapan lang tayo sa bandang gitna kasi doon talaga yung medyo masikip. Ayan. So ngayon mga boss amo, syempre kunin natin yung bago natin na wiring harness. So yun mga boss amo, ito yung luma natin na harness. Then ito naman yung bago na pang XRM 110. Ayan. So in order ko lang siya online mga boss amo. Ayan. So ito yung starter niya. Ang gagawin natin, ililipat natin yung starter relay dito sa bago nating harness. Kasi wala siyang kasamang starter relay. Tapos iba rin yung kanyang socket. Kaya ang ginawa ko dito, pinutulan ko lang yung mga socket. Tapos ida-direct ko lang siya dito sa dati nating starter relay. Ayan, so ganito lang yung ginawa ko dito mga boss amo. Nalipat ko lang yung starter relay natin para sa push button kasi to. Ayan, nilipat natin dito. Tapos color yellow pa yung tape natin. Ayan mga boss amo. Then ngayon pwede na natin isalpak to. So yan mga boss amo, isasalpak na natin yung bago nating harness. So syempre fast forward ulit natin para hindi masyadong mahaba yung video natin. So diyan lang naman yung isusuksok nyo lang siya dito sa may bandang headlight. Tapos papadaanin nyo dun sa may gitna ng chassis. So let's go, gawin na natin to.
So yun na nga mga kaboss amo, tapos ko na po ilatag yung harness dito sa motor. So papaliwanag ko sa inyo kung saan ko pinesto yung bawat wire at kung saan ko pinadaan. Bago yan, nilagay ko muna pala yung headlight para mamaya konti na lang yung trabaho natin. Yan, so dito banda mga kaboss amo sa bandang headlight, marami talagang sakit dito na nakalabas. Kaya kapag magka-carwash kayo, huwag nyo masyadong babasain yung headlight. Ayan o, nakalabas yung mga sakit. Tapos yung para naman sa battery, dito ko naman pinadaan sa ilalim ng chassis. Tapos dumiretso siya doon sa may upuan sa loob. Ayan, papunta dito sa ating battery. So ito yun mga kaboss amo, yung tinuturo ko sa inyo kanina. So ito yung para sa battery natin. Dito siya lumusot sa butas. Yan. Tapos yung para sa starter relay, andito rin siya. Yan. Wala naman ako masyadong binago dito. Tapos yung para sa taillight, ito naman yung socket nya. So ganun lang naman kasimple yung paglatag ng harness kapag mga XRM style yung motor. So yan mga kaboss amo, trinay ko siya isusi. Okay naman yung kanalabasan, gumagana na yung mga ilaw natin, high beam tsaka low beam, gumagana na. So tatry na lang natin yung mga ibang accessories, mga busina, signal light, mamaya tatry natin lahat yan. So ngayon try muna natin yung busina kung meron. So goods naman yung busina natin, meron naman siya mga boss. Ngayon naman, start natin yung motor. So yun mga boss, goods naman yung dashboard natin pati mga ilaw. So ngayon naman ibalik na natin yung mga pairings natin para matry natin yung motor. Paanda rin natin mamaya. Let's go! Yan, okay mga boss amo. So ito na po yung motor na pinalitan po natin ng buong harness. So meron na siyang ilaw oh. Yan, meron siyang low, meron siyang high. Ang problema lang dito sa motor niya, yung kanyang handle switch. Stack up na yung mga switch niya, tapos hindi na nagpa-function. Busina lang gumagana, tsaka yung ilaw. Pero yung busina, pahirapan pa. Yung push start, sira na. Pero goods na yung wirings, yung mga ano lang, yung mga switch lang. Problema dito talaga nababasa yung ano, bandang leeg niya dito. Kaya dapat hindi siya binababad sa ulan. O kaya kung meron pang plastic dito, pwede, mas maganda yun. Pati sa switch. Lalo kapag mga ordinaryong switch lang, mabilis masira kapag nababasa. Pero yan, nailapat na natin yung harness niya ng maayos. Kaya goods na yan. Kasi problema na ito, wala doon siyang ilaw. Pag gabi bumabiyahe, delikado, walang ilaw. Ayan, meron na siya. Ito yung sa dashboard nito, meron na rin yan. Ayun o, may ilaw yan eh. Nababago yung ilaw. Okay na, meron na rin siyang display. Problema rin kasi nito, wala siyang mga display. So winiring na natin yung sa fuel, RPM, tapos yung mga ilaw, signal light, mga ilaw dyan. Kaya lang di nga gumagana yung switch, sira.
Pero pwede na yan kunin mga boss. So di lang natin nagawa ng full tutorial lahat kasi nagmamadali yung customer na ito, kailangan na siyang gamitin. Kaya yung ibang wirings hindi ko na naipakita. Sa susunod ipapakita natin yung tamang pag wirings. Sa ngayon mga boss amo, ito muna yung video natin. So medyo natagalan din tayo kasi mag-upload So yan lang mga boss amo. Yan, hanggang dito muna yung vlog natin. So abangan nyo yung mga sunod natin ng mga upload. Maraming thank you pala sa inyong lahat mga boss amo.